So what's up mga kumagaim, back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, huling battle na re-reviewin natin sa PSP ngayong week. So far, isa na lang naman yung hindi natin na-review dito sa channel ng PSP Entertainment. Yun yung laban ni Lance at ni Sak, yung second round ng Isa Buhay tuloy. Second round ng Matira Mayaman. So i-move muna natin yung pag-review sa battle na yon, kasi after na itong re-reviewin natin na battle sa PSP, yung Man W vs Daddy Jody, magpo-proceed muna tayo sa sa 1 minutes Visayas. Okay? So 1 minutes Visayas after neto. Then after nun, Gubat. Tapos after nun, siguro Isa Buhay second round kung kompleto na. Tapos kung meron mang bagong upload sa PSP na second round ng tournament, isingitin natin yan. Basta yung August, punuin natin yung August ng mga ganong klaseng battle. Then September, doon na tayo siguro mag-proceed sa mga utang ko sa inyo na na request nyo, 'di ba? So may mga nag-check ako ng notebook ko. So I think meron pang 20, no? So 1 month, no? Pero magbibigay tayo doon ng 2 months kasi for sure may mga isisingit ako. So September, October siguro matatapos natin yung mga request videos na yan. So let's see. Kaya yun ang projected natin sa sa channel at sa review. Okay, so ngayon, focus muna tayo sa Man W vs Daddy Jody. Ang tagal kong na-postpone talaga tong battle na to. Dapat, bago ako mag-tournament ng July, nasingit ko to pero hindi ko nga nasingit. Pero yun, anong petsa na? August na. Ngayon pa lang natin marireview to, pero okay lang. Gaya nga nasabi ko sa inyo, matatagalan man, pero lahat marireview. Okay, so yung mga request nyo, if hindi ko pa nare-review, sinisigurado ko sa inyo na marireviewan as soon as possible. So yun, Man W vs Daddy Jody, napanood ko na to live. So mabuti na napatagal din yung pag-review ko dito kasi medyo nakalimutan ko na rin yung battle na to. So yun, let's go, proceed tayo. Dalawang laban ng gabi, pangil sa pangil, sagpangan na! Hey, low. Yay. Ang tagal ko daw nawala. Tagal di nagparamdam. Sa sobrang tagal, wala na naghanap. Wala ring may pakialam. Pero, joke lang, ako'y nagbabalik para sa inyong kagiliwan. Kaya sa kaliwa, kanan, likod at harapan, itong paborito nyong laruan, gagawin kong batukan. Una sa lahat, gusto ko magpasalamat sa taong tumawag sa akin noong January 5, madaling araw, kahit pagod at puyat. Tanong niya, kaya ko daw bang humabol magsulat? Sagot ko, bossing, kakayanin. Bilang respeto sa battle rap, kaya PSP gang! Kaso masaklap. Eto, tinapat. Nakakaurat. Kapag humarap, mukhang pinitik na burat. Tattoo artist ka daw? Balita ko lang, Brad. Yung huli mong tinatukan, ginalis sa balat. Masyadong kamote. Yung tinatukan mo ng cobra may kasama pambote. The man we love. Yung gamit niyang tinta, may pawis niya at libag. Kilalang tattoo artist daw sa kanila. In short, di kalibre. Yung gamit niyang karayom, kundi panahe, kadalasang pardible. Home service daw pwede, basta magkasundo sa presyo. Sulit mga disenyo, lahat ng catalog pang preso. Kapag dutdutan, wala sa yung gusto mag-model. Kasi lining pa lang ginagamitan na ng ruler. Hindi ka ini-invite sa mga tattoo festival. Kasi hindi ka mukhang mananato. Mukha kang mananakot. Sa karnabal. Lakas ng trip mo, Chong! Very wrong! Nagpunta to ng Okada, may hilang kariton.
Maraming reserba na sako. Nangungulekta ng dyaryo. Thumbs up. Outfit check. Ganyang pormahan kapag day off sa junk shop. Dugyot, mabaho, madungis, hindi nagtatawas. Palumpalupa yung loko kahit nangingitim na yung alahas. Legit na legit daw. 100% Twice a week, baliktaran yung brief. Tawag nyo doon vintage. Benta mo kay Boss Toyo yan para makatikim ka ng kotong. Sa Super Club, lupit neto. Lagi niya binabody shot si May. May bulutong. Siya daw ay tunay na gangsta. Bloods, nagpapaka-Red Boys. Astig na siya sa kanila. Kasi siya lang yung may pangbiling Red Doors. Kapag lasing na, ang lagi niyang hobby, yayayaan yung mga homie sa parking lot mag-rugby. Bigyan ng karapatan yan. Sabi ng nagtatawag na nagbablog. Sasabit sa jeep, 1, 2, 3. Sabay hablot ng bag. Ganyan ang galawan at gawain ni Manda Baliw sa Antipolo. Yung huli niyang hinablutan, yung kanyang auntie at lolo. Marami pang pinapauso itong impacto. Kung sa laban naglalabas ka ng T-Rex at Barney, ako naglalabas ako ng fuck you! Ngayon makakakita kayo kung paano magbugbog ng baliw na nakawala! Round 1 pa lang tumanda mamaya! Lalo kang lalala! Bye! Round 1! Manda Baliw! Let's go! Okay, ang napansin ko lang sa sulat ni Daddy Jody, hindi ko na pinost yun, pinakinggan ko na lang. Pero ang pinaka napansin ko doon, every 2 lines. Hindi siya karamihan sa round 1 niya, no. Hindi naka 4 bar set. Naka talaga siya. 2 lines which is effective para sa akin. Kaso nga lang ang pinaka naging catch lang is hindi ganoon kabigat yung mga punches niya, no. So ulitin ko lang napansin ko sa round 1 ni Daddy J, ito lang ganito lang kasimple yung ganito lang kasimple yung explanation ko dahil dun based dun sa sa performance na narinig ko kay DDJ, Daddy Jody. Tawag dito. Wait lang. Nag-choke. Kalimutan ko tuloy. Ayun, ang pinaka napansin ko lang sa round ni Daddy Jody is every 2 lines sumasapak siya. Hindi siya naka 4 bars set. And para sa akin sa kanyang comeback, no, effective pa rin naman, no. Yung mga 2 lines effective pa rin 'yon. Kaso nga lang ang catch lang, sabi ko nga, is hindi ganoon ka epektibo yung, or sabihin natin hindi ganoon ka kabigat yung mga nagamit niyang punchline or angulo para kay Manda. Kasi kilala naman natin si Manda, ilang beses na natin na-review si Manda. Alam natin yung mga angulo na epektibo kay Manda, 'di ba? Alam natin yung mga punchline na masasabi mong naalog si Manda doon. Alam natin yung mga strategy na masasabi nating tumama talaga or solid yon na punchline, direct hit para kay Manda, 'di ba? Alam natin 'yon kasi ilang beses na natin na-review si Manda, and yung mga nakalaban niya sa flip top kayang basagin yung style or yung kung gumamit ng ibang angulo is epektibo talaga kay Manda, 'di ba? Pero dito sa round 1 ni Daddy Jody, yes, effective yung every 2 lines, pero kulang naman sa bigat, kulang sa direct hit, kulang sa punchline, kulang sa DN. So ayun, sayang kasi kung isipin nyo, every 2 lines may sapak si Daddy Jody is sobrang sobrang daming punchline yung kumonekta nun. Kaso nga lang hindi ganoon ka-epektibo or hindi ganoon kalakas or ka-DN yung mga napili niyang angulo at punchlines dito compare kay Manda. Yun, Manda tayo. Yo! Tinitira pa yung pagtatato ko. Ang ina talaga neto, ni Panot. Pero nung nakaraan, nag-inquire siya sa akin, Manda, magkano patato ng buhok?
Yo, tang ina mo! Sa akin, makakarati ka! Sabi niya, malala na ako mamaya! Malala na ako dati pa! May sasabihin lang ako, bago ako bumate. Daddy Jody, kamusta na yung pinahasa kong lagare? Sa kaliwa! Sa kanan! Sa likod, sa harapan! The man we love, nasa PSP na. Respeto sa lahat ng liga, saan man ako magpunta, mananatili itong gutom, parang T-Rex kong dala sa pangalan! Gago. Yo! Kamusta? Buhay ka pa pala? Akala ko namatay ka na dati. Para mo kaming mga anak na iniwan basta. Hindi kami natutuwa nung bumalik ka, Daddy. Nanahimik ka na lang sana at di na bumalik. Memorable kayo sa amin kasi kayo yung first batch ng flip-top na mga nag-addict. Sabi ni Boss P, bibigyan niya ako ng old god. Ako'y na pa, wow, what? Daddy Jody, old god? Baka old whack? Kahit kakagising mo lang, mukha kang pagod na pagod. Anong meaning ng PSP? Hindi niya alam masagot. Sumali siya sa PSP, kala niya kasi labanan to ng mga panot sa panot. Alisin mo yan durag mo. Alisin mo yan durag mo para makita ang totoo. Boss Pibus, mali yung pagpapakilala mo. Anong Ginoo? Dapat manoo. Gago. Hoy! Chinitong mulat. Kahit kakagising mukha pa rin puyat. Mukha kang sinaunang tao sa makabagong panahon. Ikaw yung resulta pag nag-threesome si Luxuria, Saito at Charon. Kamusta na ba si Daddy Jody sa mga nagdaang taon? Sa mga hindi nakakaalam, meron na siyang bahay, kotse, ipon, mayaman na at malayo na sa dating buhay niya noon. Joke lang yon, mahirap pa din siya hanggang ngayon. Yo! Kasi ikaw yung tipong sa kayabangan lumutang, sa pansin ay kulang. Ang angas niyan mag-rap pag uwi ng bahay. Ma, anong ulam? Hindi lang to basta rapper. B-boy dancer din to. Wow, talentado. Kaya pala maaga kang napanot, ang libangan mo mag-headspin sa espalto. Sobrang talented neto, grabe. Kaya niyang mag-headspin sa kisame habang tumatae. Kamusta na ba si... Alam nyo ba kung ba't si Daddy Jody sa eksena nawala? Tinanggal ni Boss Arik sa flip-top kasi daw tanga. Yun lang ang dahilan. Wala na ba? Binibigyan ka ng time magsulat, nagpi-freestyle ka. Sumasabat ka sa kalaban pag rounds nila. Kaya imbis na panoorin ko yung mga fast batters ni Daddy, mas pinili ko na lang panoorin yung bold ni Wally. Mga inambag mo sa flip-top, puro battles na boring. Mapaboses at muka, sobrang annoying. Buti nga, nakapagtimpi pa si Damsa sa pandidistract mo sa laban nyo 12 years ago. Kasi kung di nakapagpigil si Damsa at nagawa mong lumingon, nakaw, malamang baka nasapak din sa Diyos si Joe. Ba't magpapasalamat kami mga baguhan? Wala naman kami sa inyong natutunan. Kung meron man, siguro yung katangahan na binahagi mo sa amin. Isang malaking aral na pagdating sa battle rap, ikaw yung hindi namin dapat gayahin. Worth it bang labanan mga veterans kung di na kayang sumabay sa meta? Panahon na ng bagong era. Di na namin kayo kailangan kung ganyan pa din lumetra. Kaya ka lang naman lumaban pa. Kailangan mo lang talaga ng pera. Time. Pangalawang banat, Daddy Jody. Okay, so magkaiba sila ng format ng sulat. So, yun muna yung comment natin. So, para sa akin, magkaiba sila ng format ng sulat. Sabi ko nga sa inyo, si Daddy Jody is every 2 lines mayroong suntok, may mga angulo. Kaso nga lang hindi yun enough para matalo or maalog mo ang isang Manda Baliw. Kulang sa DN, kulang sa punchline. So effective sana yung style na every 2 lines, kaso kulang yung content, 'di ba? Kay Manda sabi ko sa inyo magkaiba sila ng format na sulat. Si Manda naka 4 bar set,
And nakita nyo naman kung paano umatake si Man W dito. Yes, walang mga seryosong linya, more on jokes, pero kita mo doon na sobrang epektibo at sobrang pasok talaga doon sa katauhan ng Daddy Jody. So, even jokes yon, effective, sapul pa rin si Daddy Jody doon. Unlike kay Daddy Jody na maganda yung naging strategy niya, pero hindi ganoon kabigat yung mga suntok, yung mga angulo na napili niya para kay Manda. So doon pa lang kita mo na kaagad na lumamang si Man W in terms of writtens, performance, delivery. So yun, Man W, bigyan natin ng na-entertain ako sa performance ni Manda. Bigyan natin ng 9-8 in favor of Man W sa round 1. Ganun lang kadikit yun. Pero malinis naman yung performance ni Daddy Jody So, props doon. 9-8, Man W. Let's go! Okay. Nag-inquire daw ako ng tattoo sa buhok. Masyado ako nabugnot. Hindi kami nag-deal kasi di marunong magtattoo ng kulot. Agoy, narebat. Tikas na mukha, nilalait pa ako ng pangit na to. Hiya naman ako sa'yo. Hindi ba alam itong mukhang to? Ito yung next target ni Idol Moto sa ni Cherry White. Totoo mga kuya, ikaw yung pagmumukha mong yan ang laging pinagjajakulan ni Luxuria. Gago. Wag mo akong angasa na parang the bad boy of the Jangas ng Dumaguete. Wala kang malakas na suntok, kahit tawig mo, si Rolando Navarrete. Jency na nagpapakadolpy. Takatangaan mo doble, napaka-corny nitong si Manda B na wannabe. Sarap poetry with comedy. Hindi ka kalahin ni Cardi B, B.I.G, PDD, and JMJ ng Run DMC. Kasi real talk, isa ka lang Carlos Agassi na nagpupumilit sa rap and R&B. Mukha kang tambay sa release ng RMT. Manda RIP. Bakla nga walang papatol sa'yo kahit na 150. Ayos, nakamulti. Tapos gusto mo pa ng above na minor de edad? Nagsusumbong sa akin si Mary Joy. Yung taga Kogyo, 15 anyos ang edad. Gabi-gabi mo raw chinachat, niyayaya mag-ednis. Tapos kapag nagbi-video call daw kayo, lagi kayo nagpapalakihan ng etits. Tapos natatalo ka pa, masyado kang ekis. Yung sa ka-video call mo, dalag yung sayo, dilis. Sa sobrang liit niyan, hindi ka makadali ng chicks na jump packs. Huwag ka masyadong feeling pogi, hindi ka si jump rats. Sa asim ng pagmumukha mo, malabo maging hard trap. Sa sobrang itim mo, pati picture mo sa NBA clearance, na pagkakamalang thumb mark. Kapag eto kumain, sa class na resto, sigurado sasaraduan agad. Kasi tignan niyo yung tsura, mukhang hindi magbabayad. Pag upo pala, makikipag high five. Tapos biglang hihingiin yung password ng wifi. Tinanong niya yung waiter, ano ang inyong bestseller? Tomahawk po, 10,000 lang sir. O sige, bigyan mo ako ng bread and butter. Pati na rin ng tap water. Awit, napakamot yung server. Kasi umorder ng red wine. Humingi pa ng chaser. Ang nakaka-bad trip, nagpa-discount pa man. PWD, ang binigay na ID kay Righteous One. Kapag eto guest, talagang nakakainis. Ikaw pa magbibigay ng tip para lang umalis. At nakalaban mo si Jonas, kung di ako nagkakamali. Sunugan. Nilait mo ng nilait pero parang may mali. Nilait mo yung kanyang kapansanan sa paningin, ayun sa'yo, patingin. Hindi pala. Tangina mo, tinawag mo siyang duling, duling ka rin. Kasobrang duling mo, di mo kaya magpasok ng sinulid sa karayom. 200 na lang bibilangin, inaabot ka pa maghapon. Pinagli ka siguro ng nanay mo kay Babalu sa kakay puwit ni Tyson.
Kaya ka duling na maitim kasi pinadedi ka ng baygon. Yung lason. Kapag nakikita ka ng tatay mo, lagi nabubwisit kasi diring-diri siya sa isinuka ng puset. Lalo nung nalaman niya yung sikreto ng nanay mo, halos masiraan ng bait kasi yung nanay mo malandi. May laman lupang kabit. Kitang-kita naman sa kutis mo. Kulay kaning tutong na chinampurado. Ikaw yung kinakatakutan sa banyo. Sa barado na inidoro. Tangina mo undin. Isa kang taing engkanto. Binata ka na pala? Eksakto. Pumapatay ako ng maligno. Ako si Pedro Penduko. The return and comeback. At ako lang bida dito. Ikaw, baliw ka lang. Hindi mo kakayanin itong dala kong tama. Anong pakiramdam? Nakakala mo yamado ka pero ikaw ang minamama. Huwag kang magmaganda. Don't feeling Wanda. Tandaan nyo, hindi lahat ng baliw nasa Manda. Kaya Nico Manuel, balik na ng Wakanda. 5. Pangalawa. Okay, so round 2. Round 2, nag-switch din ng format ng sulat si Daddy Jody dito. Napansin ko na naka 4-bar set siya and dahil doon naging ineffective siya buong round 2. So yun, hindi pinakinggan ko na lang, hindi ko na masyadong pinos, hindi na ako masyadong nag-comment. Pinakinggan ko kasi baka mali ako ng dinig dun sa dinideliver niya or mga linya na inispit niya. Pero yun talaga naka 4-bar set si dito sa round 2 na to, naka 4-bar set siya and ganun pa rin, no? Mas naging ineffective lang si Daddy Jody dito kasi nagsi-set up na siya ng 3 linya tapos pero dun sa 3 linya niya wala pa rin tayong nakikitang mga doon kahit mga pasundot-sundot na punchline, hindi Tapos pagdating sa ika-4 na linya, ineffective pa yung naging outcome or result ng setup niya. So ineffective pa rin siya sa akin. Pero talaga, mas nagustuhan ko yung round 1 niya kasi naka 2 lines siya doon. Tapos kahit papaano epektibo. Ang catch lang doon is hindi ganoon kadiin, hindi ganoon kalakas yung mga napili niyang angulo at punchline. Pagdating sa round 2, naka 4-bar set, ineffective, masyadong na-stretch, hindi na ganoon hindi na ganoon ka-epektibo yung mga ginamit niya doon. So sayang. Kala ko mag-i-stay si Daddy Jody dun sa 2 bar set pero binago niya. So yun. Iskuran ko na to. For me, it's a 7 points. Mas bumaba to compare sa bumaba tong round na to compare sa round 1. Pambana at Manda Baliw, let's go! Balik akong Wakanda, isasama kita. Utang ina ka, tanga. Ayaw ko daw siyang tatuan. Syempre, assuming ka naman. Gusto mo tatuan kita ng kulot, budget mo 500? Wag na lang. Si Daddy Jody, ang mukhang tangang nagpauso lang naman ng pormahang headset sa liig, ID list na walang ID, sandals na yung daliri lagpas, jeje snapback at backpack na walang laman. Tang inang kabaduyan, nakakainis na reminis. Ganon ang pormahan pag magsisimbang gabi ang mga batang 70s. Suplado to sa Facebook, wala naman sa showbiz. Hindi na ako pinapansin simula nung sinabi kong Daddy Jody, panotis. Pasensya ka na Brad kung aking binash. Yung noo mong ang lawak parang hip-hop sa Pinas. Sa lawak ng hip-hop, lahat ay kasya. I agree, to be honest. Kaya wag na kayong magtaka kung ba't nakapasok pati mga tulongges. Isa kang estupido. Ang angas ng pormahan tapos yung punda ng unan nyo, Scooby-Doo. Nung pinagbubuntis ka pa lang, tinuturing ka ng special. Kaya yung nanay mo, pinanganak ka sa mental. Napapansin nyo ba? May mga kamukha siya. Ganto yung itsura ng mga motoristang nagwa-warflick sa kalsada. Yung mga nag-aamok na kadalasan mga panot ang buhok.
Mang Boy Multiverse, mga tropa ni Borgie Manotok. Kung tutuusin, lugi nga ako sa laban na to. Nakadroga ka, tas normal ako. Nakadroga ka, tas normal ako. Nakadroga ka, tas normal ako. Saan na nga ba napunta si Daddy Joe? Nung nawala siya sa flip top, mga pre. Siya'y nagtrabaho at nagsumikap sa buhay. No choice eh. Para sa kahirapan makatakas at magkaroon ng magandang bukas. Siya'y nagtrabaho sa Japan. Japan surplus. Pumasok din ng janitor, waiter, cook. Ang daming work. Sipag, yung trabaho, iba-iba. Pero mas pinili niya na lang mag-waiter sa catering kasi nakakapag-uwi siya sa pamilya niya ng mga pagkaing tira-tira. Lagi tong patak sa trabaho. Hindi nalilate. Sobrang sipag. Hinuhugasan pati paper plate. Una mong nilait pagtatato ko. At least, meron akong diskarte at hindi ako batugan. At proud akong maging boss sa sarili kong negosyo, hindi katulad mong ilang taon lang nangangamuhan. Huwag kang magmalaki, mukha kang maliit na Titan. Daddy Jody, putang inang pangalan yan. Pati sa pagpili ng rap name, maling desisyon. Isa kang malaking failure. Kaya hindi mo na-secure at na-sure na magtatagumpay sa future. Kahit saan ba datignan, walang special sa'yo. Nauna ka lang talaga, yun lang mapagmamalaki mo. Time. Round 3, God. Itong round 2 naman ni Manda, bumaba din siya. So, ayun na. Well, di na ako masyadong nagpo-post kasi alam nyo naman kapag napapost ako sa isang vid, alam nyo na may nagustuhan akong linya, may malakas na linya akong narinig, may punchline, may haymaker talaga para sa akin. Pero, ayun na, 2 rounds na yung nakalipas, still, nakinig lang talaga ako, then after ng round saka ako nagko-comment. So, yun yung napansin ko eh. Yung round 1, hindi ko na kailangan, na-explain ko na sa inyo yung round 1. Yung round 2 naman ni Daddy Jody, na-explain ko na rin sa inyo. Pagdating sa round 2 ni Manda, ganun din. Bumaba din siya. Nag-expect ako nang ma-maintain ni Manda Baliw yung performance niya sa round 1. Kaso nga lang, sa round 2, lumaylay, nag-choke pa siya, kita nyo naman. So, nag-choke, isang malaking factor din yon, even sobrang konti lang. Pero since hindi nga ganun kalakas yung round 2 ni Manda Baliw, angat yung choke na yun, no? Even sobrang minimal, naging noticeable yun kasi hindi naging ganun kalakas yung performance ni Manda dito. Okay lang nagkaroon siya ng ng ganung stutter, ganun choke kung naging sobrang lakas ng round niya. So alam niyo naman mag-perform si Manda Baliw sa di ba? Sa flip top is all out talaga. Sabihin natin ganun yung performance niya tapos nag-choke siya ng ganun. Hindi mo mapapansin yung ganung choke kasi sobrang minimal nga nun. Tapos i-versus mo o itatapat mo dun sa mga punchline na nabitawan niya, 'di ba? So sobrang minimal. Pero dito kasi litaw 'yon kasi hindi nga naging ganun ka-epektibo yung overall performance ni Manda. So ayun, pero round 2 parehas man silang bumaba. Ibibigay ko pa rin kay Manda Baliw yung round 2, 'di ba? Mas masasabi kong mas well constructed, mas entertaining, no? Kasi yung mga patawan ni Manda Baliw is pa rin, nakaka-catch up pa rin naman. Si Daddy Jody sobrang plain 'di ba? So yun lang, ganoon lang kasimple. 8-7 yun, pare silang bumaba. 8-7 Manda Baliw. So round 1 9-8, tapos round 2 8-7. So that's the 17 to 16, tama ba ako? Or 17 to 15. 9-8 tapos 8-7, 17 to 15 pala, sorry. So 17 to 15, first 2 rounds Manda Baliw na yun agad sa akin. Tignan natin sa round 3. Daddy Jody, let's go. Okay. Panot na naman, yun ang pinagsisigawan ni Wang Bu. What if kung di ako panot, di model na ako ng shampoo. Tapos, kung ano ang pinagsasabi na itong hayop na to, kung ano-ano mga ini-spell. Gago, hindi ako waiter sa catering. Waiter ako sa hotel. Marangal yun.
Tangin mo yung pagtatato mo. Kahit maghapon ka magtato, isang serve ko lang, 20K. Tip pa lang. Kasi bobo ka. Hindi mo kayang gawin yung ginagawa ko. Mayaman pa ako sa amo ko. Di ba? Di ba? Magtitip yung client ng 50 o bulsa. Ganun ako ka-abilidad. Ikaw, ibahin mo yung mentalidad. Okay. Round 3 game! Okay. Alam mo, Amanda B, sasabihin ko sa'yo, hindi ko pinagmamalaki na nauna ako o kahit na ano. Pinagmamalaki ko lang na mas pogi ako sa'yo. Ka lang. Nag-joke. Okay. Round 3. Kalimutan ko. Putan. Haba ng joke. Round 3. Sesya na. Sobrang easy lang ng preparation. Kaya hindi sapat yung oras pero no excuses. Pero kailangan natin balikan pa yung round 3 ko. Ay. Wala na. Lalim na yan. Malalim na yan. Yun, na-break ko na rin yung record niya po. Okay, pinakamahaba na joke. Okay. Panay ang angle, nalaos na daw ako. Bobo, masyado kang desperado. Tira ka na tira, nalaos na ako. Bakit? Hindi naman ako sikat. Ikaw, sikat ka na't lahat. Di ba? Ikaw, sikat ka na't lahat, hindi ka pa rin makasibak ng masarap na bilat. Yung huli na itong sinibak, mukhang kahoy. Sa Antipolo, live show. Dinodog style niya yung baboy. Kaya kahit magbaliwan tayo, di mo ako madadaan sa kulit. Kahit kantahin mo pa yung kanta mo na, kung gusto mo, lumupit, magpatira ka sa puwet. At napanood kit putang inang music video mo. Hindi ko na tinapos. Yung setup, sa lamesa, puro alak. Tapos yung pulutan, upos. Marami pang hawak na ingkan. San Miguelite na walang laman. Tapos title ng kanta, lasing ka na naman. Puro out of sync yung bibig. Ang bobobo mag-project. Tanga-tangay na yung director, bobo pa yung nag-edit. Halatang tinipid yung budget sa project. Kaya wag mo akong yayabangan ng mga barat komedya. Sasapitin mo sa aking trahedya para pinaulanan ng kometa. Hindi mo ako mauunggoy punyeta. Mag-alsa balutan ka na ng maleta. At bumalik ka na sa pinanggalingan mong planeta. Ano? Kapag pumatol sa baliw, saka na rin baliw. Kailangan pa bang konsintihin to para lang may maaliw? Minsan kailangan mo rin manggarote para mabawasan yung katulad mong kamote. Malas mo, nakalaban mong Daddy Jody, hindi nagbabait-baitan. Ito yung kabaliwan nito, may pinagdadaanan. Bai-baitang. Nung kinder, ikaw daw yung pinakatahimik sa klase. Kaya naman pala, tae ka ng tae. Nung grade 1, lagi kang hinihiwalay. Kasi sa baho mo, lahat ng katabi mo hinihimatay. Nung grade 2, para ka daw ibang lahi. Ikaw lang yung nagpa-flag ceremony tuwing alas 12 ng tanghali. Hayop ka, nung grade 3, ang hilig mo sa spaghetti. Na damit, na hapit, para sexy. Nung grade 4, may nagawa tong mortal sin. Ninako mo yung benta ng ice candy sa kantin. Nung grade 5, lantaran na yung pagiging saltek. Kasi sarili mo na lang kausap mo, tapos yung lawi mo, talsek. Nung grade 6, graduation day, si Abnoy, panayang kaway. Paano? Habang sakay ng patrol ng barangay, kasi tinangay na naman sa kapitbahay, yung sinampay. Yung pinupunto ko, simple lang.
Ha? Kahit di ko tindihan, maiintindihan. Ikaw, kaya lumalala ang iyong kabaliwan. Kasi imbis gamutin, ginagawang katatawanan. Yeah. Ano akala mo, tanggap ka ng lahat porque baliw ka, tabno? Tayo lang to, gago. Huwag ka magtampo. Ha? Kung gusto mong tumino at gamutin yung sarili mong mundo, pagalingin mo muna yung hari ng lumpo. Time. Round 3, man. Okay, so ayan, wala na tayong sasabihin doon. Parang almost or half ng round 3 na choke, tapos ineffective ulit yung mga lines na in-spit ni Daddy Jody. So, yun lang. Baliw. Natin, si Daddy Jody. Salamat sa pagbalik. Alapakan tayo dyan. Alapakan. Yo! Check. Mabilis lang. Kala ko kalaban ko si Japorms. Tas naging si Tukel. Tas na-cancel. Naging si Silencer. Ang papangit, sir. Ngayon, bumagsak ako kay Daddy Jody, yung rapper na nagsashabu sa tricycle. Yes, I do care. Huwag mo naman akong bigyan ng kalaban na hindi ko feel. Pikom na ako sa'yo, boy. Ilabas mo si Kahir. Meron ako sa'yong mga info. Ayon sa mga kwento. Kala mo siguro wala akong tropa sa San Pedro? Kala mo siguro wala akong tropa sa San Pedro? Halos lahat ng yung mga lumang mong videos, pilit mong pinapapanood at niyayabang. Kaya pala tumanda ka na sa San Pedro, hindi ka pa rin ginagalang. Nag-post pa ang putang ina. Sabi niya, di bali nang walang kaibigan, basta tunay. Tanga. Kaya wala kang kaibigan kasi kupal ka. Pumapangit na yung ugali mo dahil sa kakadroga mo. Ganyan na ganyan yung ugali ng tropa ko na pinatay ng isang tropa ko. Wala na sa yung lumalapit dahil sa ugali mo na pangit. Sa lugar nyo ng San Pedro, hindi ka tanggap. Paano pa kaya si San Pedro ang nagbabantay sa langit? Diyos ko po, patawarin. Pag may inuman, ayaw mo mag-ambag. Tapos gusto mong pulutan, hipon. Buraot na manginginom. Laging present pag may kainan sa binyagan kahit hindi naman siya ninong. Ugaling squatter. Paglakas tamang scatter. Pag walang pera, tamang sanla ng nail cutter, jackhammer. Lahat isasanla kahit yung tsinelas niyang Islander. Si Daddy Joe, if you know, manyakis din ang wala. Naglalaway pag nakakakita ng nagpapasuso ng bata. Ganito itsura ng mga rapist sa probinsya. Tinitigasan pag nakakakita ng nakatopless na ita. Yung pagtubo ng buhok mo, parang manalo ka sa akin. Wala nang chance. Galit siya sa mundo kasi hindi niya pa naranasang magkabangs. Pangarap mo pa naman dati yung mga hairstyle na emo. Ngayon, di mo na magawa kasi nalagas na yung buhok mo, nakala mo nag-chemo. Walang ganong bars. Sinadya ko yun, huwag niyo ako sisihin. Ba't naman ako magbabars kay Daddy Jody? Hindi mo deserve. Sayang lang aking mga written. Huwag niyo sanang isipin na nagtitipid ako ng mga bars na sasabihin. I'm not tripping. Tinago ko muna yung mga bars ko kasi kay GL ko yun gagamitin. Sa mga haters ng jokes, huwag niyo akong panoorin. Yun lang ang solusyon. Kung ayaw niyo akong magpatawa, madali lang yung gawin pero mahirap tanggapin kasi hindi na ako yun. Sa nakalaban ko, pasensya na sa nakalaban ko na si Batang Rebelde. Daming umiyak na leche. Pero kahit ano pa mang mangyari, napatay ko yung delinkwente na si Bat ang rebelde. Nauna ka lang talaga, pero maaga kang namaalam. Kasi ikaw ay umabang. Mga veteranong di na binigyan ng laban. Magbibigay pa rin ako ng respeto at pasasalamat. Natuto kami sa iniwan mong kalat. Isang aral na kung gusto mong tumagal, wag puro talent. Good attitude din dapat. And I think. Magsigawan tayo lahat para sa battle na yan. Let's go! Kung gising pa tayo. Okay. Yung round 3 ni Manda Baliw, comment lang ako dun sa isang sinabi niya, yung about sa Batang Rebelde. So, na-review na natin yon, nasa channel na natin yung video. And para sa akin,
agree ako na kay Batang Rebelde yung battle na yun. Kasi yun yung time na hindi ko alam kung fake joke ba yun ni Batang Rebelde, tapos na pasukan niya ng isang solid na punchline. Kaya para sa akin doon pa lang trap talaga si Man W doon. Kaya para sa akin kay Batang Rebelde yun, yung battle na yun. So ayun lang, nabanggit kasi ni Man W dito eh. Pero round 3, wala na mahabang explanation. Kay Man W yun, bigyan ko ng 8-6 na score in favor of Man W. So hindi to yung Man W na ina-expect ko. Hindi to yung Man W na ina-expect kong magbabato ng mga solidong linya. Sobrang nakakatawang mga banat or jokes, 'di ba? Parang nagtipid siya dito eh, 'di ba? Parang nagtipid siya dito. Pero ganun pa man, all 3 rounds bibigay ko 'yun kay Man W. Pinakamalakas niya yung round 1 para sa akin. 2 and 3 same. So 9 8 8 25, tama ba? 25 to 8 7 6 21. So 25 to 21, all 3 rounds Manda B. Ay lahat, let's go, Pangil! Let's go! Let's go, Pangil! Let's go! Ang boto ng Urado na magkakamit ng 30,000 pesos. 5-0 ang panalo, si Manda Baliw. The man we love, Manda Baliw. Salamat, respeto kay Daddy Jody at sa PSP. Salamat po. Talaga, medyo busy tayo sa trabaho pero subukan natin makabawi kung bibigyan ng pagkakataon. Daddy Jody nga pala, bawi na lang tayo sa shoutout. Shoutout sa... Okay, so ayun, tapos na to. Dating gawi, Judgment, off-cam ko papanoorin. Then after neto, punta muna tayo sa flip top, yung mga 1 minutes dun sa Visayas. Tignan natin, check natin. Meron akong gustong mapanood na na battle doon, kaya papanoorin natin yung review natin yun. Hindi ko lang alam kung makukompleto ko yung 1 minutes Visayas kasi parang 3 doon is Bisaya battle. So I don't know if I will watch that video. Pero yun, tingnan natin. Okay? So yun, wala na, tapos naman na to. Wala na masyadong post battle comments. Nasabi ko naman yung mga gusto kong sabihin. Kita-kits tayo sa 1 minutes Visayas sa flip top. Okay? Peace out.